Gumaganda raw ang takbo ng ating ekonomiya base yan sa pagbaba ng tinatawag na inflation rate at sa paglakas ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Pero ang reklamo ng ilan nating mga kababayan ay bakit hindi nila ito nararamdaman? Nakatutok si Bernadette Reyes. Apat na sunod-sunod na buwan ang bumababa ang inflation rate sa bansa, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pinakauling ulat, bumaba ang inflation rate sa 3.1% noong buwan ng Oktubre, mula sa 3.6% noong Setyembre. Ang inflation rate ang sukatan ng bilis o bagal ng paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. 10 rehiyon sa bansa ang nakapagtala ng mas mababang inflation rate, kasama na ang National Capital Region. Mas mababa rin ang inflation rate ng Pilipinas kumpara sa Vietnam, Indonesia at Thailand. Bumabagal lang yung pag-akyat ng presyo. Last week din yung oil prices also, I think, medyo naman siya, quote-unquote, well-behaved. The last month, if I'm not mistaken, medyo bumaba rin natin konti yung electricity. Ayon sa Malacanang, ang pagbaba ng inflation ay maaaring resulta ng magandang pamamalakad ni Pangulong Aquino. We have always maintained that good governance results in good economics. The effects of our reforms have already manifested in the lives of our countrymen. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sapat din daw kasi ang domestic supply ng mga pangunahing pangangailangan ng Pinoy, kaya naging stable ang presyo ng mga ito. Pero anumang paliwanag, halos hindi raw nagbago ang pamumuhay ng ilang Pinoy. Kulang pa rin daw sa pang-araw-araw na gastusin ang kita ni Ernesto Del Rosario bilang security guard. Kilo ngayon ng baboy, nasa 180 ang kilo. Minsan mapatakpat 200. Dati ho? Dati mga 160 lang po. Ang kilo ng bigas niya, 34, ganyan. Binibili namin 34. Dati ho? Dati mga lang bigas, 32. Tulad ni Ernesto, hirap din sa pag-budget si Jake Asuso at pamilya. Kukunti yung budget, mahal ng bilihin. Habang papalapit ang buwan ng Desyembre, ayon sa ilang ekonomista, posibleng magsimula na rin tumaas ang presyo ng ilang bilihin tulad ng mga pagkain. Pero ang magandang balita, posible naman daw lumakas lalo ang piso kontra dolyar dahil sa pagpasok ng mga remittances mula sa mga OFW. Kapag lumalakas ang piso, maaaring nagmumura ang presyo ng mga bilihin na inaangkat mula sa ibang bansa tulad ng petrolyo at mga PX goods. Pero umaaray naman dito ang pamilya ng mga OFW. Pagka lumakas ang peso, nahihirapan naman yung mga OFWs, di ba? Because yung mga relatives nila dito, pag pinalit nila into pesos, mas konti na. So, nahihirapan din yung mga exporters dahil mas mahal ang mga produkto natin compared sa mga other countries. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.